Makatawa man ta kang Romeo sini. Pakpakan na to ng Ginoo. Praise God. Hallelujah. Salamat sa buhi nga Dios. Once again, ari na sadta para sa paghatag og pasidungog sa ngalan ni Kristo Jesus. Aton pasalamatan ng Ginoo labi na sa kabuhi ni Pastor Ernie, padayon nga nanginupod siya naton pod sa iya nga misis. Karon sa hapon amo ni siya magpitik sa gatilyo dito sa mohon. Kagdayon aton man ginapasalamatan ng Dios labi na sa kabuhi ni Munding. Kagdayon ang iya gitawag paglantaw sa live karon ari na siya. Praise God, palakpakan nato ng Ginoo. Subong man sa classmate sa igsuon nila ni Rachel. Praise God, salamat sa Ginoo. Sa sinipod nga kabuntagon, akon pud pasalamatan ng Dios sa padayon nga paglantaw nila ni Sister Remy kag ni Brother Jumare. Bisan pa man similing adto sa gawas. Salamat man upod sa kay Brother Ruvin kang Sister Hilda. Although ara sila sa malisod pero padayon sila nga galantaw sa aton live stream. Kadayon sila si Kevin kag si Clark. Salamat sa Ginoo. Salamat man bisan pa man sa mga kauturan naton sa District 3. Apil na ang mga utod naton dito sa Oriental. Palakpakan nato ng Ginoo tungod kay gigamit ang aton live stream para pod nga mafidingan sila. So baliko naton ang purpose sini naton dili kay ang viewers naton kundi ang purpose sini para nga mafidingan naton ang mga igsuon naton labi na atong adto layo nga dapit. So praise God, magatindog tatanan kagdayon. Salamat sa buhi nga Dios. And once again aton ipahaluna ang aton tagsa-tagsa kakaugalingon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. And this time, kitang tanan magaampo diha sa Ginoo, mangayo ta og kaalam tungod kay ang Dios siya lang ang takos nga makahatag og kaalam kanatong tanan. Magaduol ta tanan diha sa buhi nga Dios. Hallelujah. O Dios nga labing gamhanan, sa sini nga kabuntagon ari naman ang imo mga kaanakan nagapatabon sa imo hamili nga dugo. Nagabarog o Dios sa imo kaluoy, nagahatag o Dios, hallelujah, og pagpasalamat tungod sa mga mayong butang nga imo o Dios gi-experience kag ikaw sa sinigaw nga Domingo kay ikaw lamang ang Diyos nga magawat sa tanan nga kadungganan. Ginoo, nagapangamuyo kami, ihatag sa amon karon ang kaalam, ang panabot, bisan pa man Ginoo, hallelujah, ang kahibalo. Tungod kay ikaw lamang ang Dios ang nanag-iya sini. Kung wala ikaw, way kami sing sarang nga mahib. Dili namon mapasigarbo ang amon abilidad, ikaw lamang ang amon o Dios ginasaligan sa kabuhi. Gani, Dios ginahangyo ang imo balang Espiritu Santo unsad sa amon tunga akod Ginoo nga masabtan namon kag dili mausik o Dios ang mga pulong nga imo ihatag sa sini nga kabuntagon. Gamita ang imo kubos nga alagad bisan pa man, haleluya, ang iyang mga dila. Ala ni Jesus tanan magaingon, amen kag amen. Aton padayonon pagtuon ang naunang Tesalonica sa kapitulo 5 sa bersikulo 19. Tungod kini nga gitawag verse, yes, shadow kalipot, composed of 5 words, pero aton kini mahisgutan sulod sa usa ka buwan. According pa sa International Standard Versions, ang 1 Thessalonian in chapter 5 sa verse 19, do not put out the Spirit's fire. Ang New King James Versions, do not quench the Spirit. Kag ang King James nga Cebuano nagaingon,
ayaw palunga ang espiritu. Tungod kay baliko naton ang good news, ang iya diha nga pagkasulti ayaw santaa. At actually, sa gitawag original nga phrases sa sini nga verse is talking about ayaw pagpalunga ang espiritu. And this time, amo kini ang aton padayonon sa pagtuon sa sini nga gitawag kapitulo kag bersikulo nga aton tun-an. According pa sa aton nga gitawag pagtuon, ang balaan nga Espiritu Santo, it is represented as fire. Tungod ang term, ang phrases nga gigamit, inang phrases nga ayaw pagpalunga. Amo gani na nga ini nga gitawag phrases, yes of course, ang iya sinigi-refer, waay iban kundili amo ang kalayo nga nag-refer sa Espiritu Santo. Kagdayon, ang kalayo tungod kay amo ni ang gitawag representar sa Espiritu Santo as the symbols sama sa gisulti naton. May ara mga simbolo ang Espiritu Santo according sa balaan niya nga kasulatan. Hindi lang kay mabasa naton nga ang Espiritu Santo, yes, sama sa lana, sama sa gitawag sa tubig, sama sa bino, and yes, of course, mabasa po naton nga ang Espiritu Santo sama siya sa usa ka kalayo. Ang kalayo nga mao ang Espiritu Santo, this is what the source of light and heat. Amen. Kung paliko naton sa Old Testament, grabe ang pabor nga gihatag sang Dios sa iyang mga katawhan. Just imagine, migawas sila sa Ehipto, sobra 2 ka milyon ka mga tao. Ang pabor nga gihatag sa Dios tungod kay kini nga mga tao, they are what it chosen people of God. Kung maglakaw sila sa buntag hangtod sa hapon, dili sila mainitan, it is because may ara panganod nga nagtabon sa ila. So bisan ano man ang init, bisan sa udtong tutok, dili sila maapektuhan, it is because ipayungan sila sa lapad kaayo nga panganod. Kag amo kining gi-state dito ni Moses sa Psalms 91. Even sa Salmo 121 nga dili makadaot ang sidlak sa adlaw, it is because ipayungan sila sang pinakalapad nga panganod. Kag ang Biblia naghambal, hindi lang kay ang pabor nila sa buntag hangtod sa hapon, bisan hangtod sa gabi, ipaboran sila sa Dios. May ara pillars of fire nga nagsiga diha sa ilang nga kampo, kag inang gitawag pillars of fire nga nagasiga, amo ni ang gahatag sa ila og suga. Kuha ninyo? Kung natao kamo sa dispensation nga wala pa ang kuryente, which is sa dispensation nga ang gigamit mga kingki pa. Sino nakaabot sini? Abi mo lang, grabe ka precious ang gas sa ito nga panahon. Oh. Bisan si Lula mismo, akon gito na abtan, ang posporo kalima iputos. Taguon pa dito sa aparador. Grabe ka precious sa una ang posporo kag ang gas. Kamo, hindi na kamo ka-relate sina, kay way na kamo na tao sa sina nga panahon. Oh. Pero sadto nga panahon, amo ni ang routine sang mga tao. Amo na nga kinahanglan, alas 6 manihapon na, kay ang gidaginot sina ang gas. Ano? Amo nang gidaginot sina. May mga panahon pa kung kaisa na kung mahurutan ka mo gas, suguon ka pa dito sa pikas, pagulam na dito gas.
tunga sa lipid. Amo na ang sistema sang una. Because this fire is talking about the source of light and heat. Sabi nyo lang, si Pablo Escobar, one of the masiling naton, hindi na kay siling drug lord, kundi it is a kingpin drug lord of Colombia. May mga gitawag chopper siya, may mga gitawag private plane siya, kagdayon according pa sa record, nagpabuhat siya og submarine sa diha nga grabe na kainit ang gitawag ang mga gitawag ideya siya during the time agod nga dili siya ma-check ang iya gihimo, nagpabuhat siya og submarine agod nga ang iyang cocaine didto na mag-agi idalom sa dagat. Sabi nyo lang, sa gihilantan ang iyang bata. Tungod kay walay kahoy, kay sadto nga time sa lain ang may mga panghouse ang ilang balay, na panahon sa tigtugnaw, ang ilang nga balay may kahoy sila, kag dito sila magpainit-init. Nataymingan nga walay kahoy, kay nga tigukod sila sa mga gitawag military, hangtod nga nagtransfer sila sa isa ka gitawag ka masiling naton vacation house, nakalambot sila dito nga unprepared kagway kahoy. Ang iya nga anak grabe ng tugnaw tungod kay gihilantan. Anong gihimo ni Pablo Escobar? Ikuha niya ang 2 ka milyon nga US dollar, amo ang gidabuka niya agod nga mainitan ang iyang anak. Just imagine, US dollar 2 ka milyon. Iya dito gidabukan. Tag naumpawan ang iyang anak tungod sa siga sang kwarta nga gidabukan niya. Meaning, amo ni kaimportante ang siga kung ang tao may batyagon siya. Akon balikon, ang tiyo nila ni Naldo, nagmulumiriko to sa kudya. May gidala sa iya nga paralyzed nga tao, hindi na makatindog. Ipahigda dito sa katre, siling taon tiyo ni Naldo, tanawan ninyo, mudaga ni. Ako pa nga miriko. Anong gihimo niya? Idabukan niya ang idalom sa katre, ang paralitiko midagan. Dili ka mudagan? Nagidabukan na ang katre? Pasi sundo ni sa mga bata ni ko na, doon na, ayaw ninyo pagsundaha? Dito na bantog ang tiyo ni Naldo. Manog ayo nga miriko. Pero psychological kay nga bisan sino dabukan ka, maayo ka oy. Nakadagan. This is what talking about as fire. This is the source of light and heat. Kay sadto nga panahon tungod kay wala pay mga kurinti, abi mo lang kung magsiga na ang kingki, dito tanan magdapo. Dito magdapo. Pagkaaga, imo kuhiton ang imong ilong, puros agipo. Kagamuning gihisgutan naton. Meaning, dito sa Old Testament, ang Dios naghatag sa ilang pabor, nagbutang siya og pillars of fire, kay nga ang disyerto, init siya kun adlaw, pero tugnaw siya kun gabi. Grabe ang pabor sa Dios. Libre ang aircon sa buntag, libre ang banilko ini kagabi. Agud lang na mainitan sila, kag mabutangan sila og suga. Amo ni kaayos ang Dios. Palakpakan naton ang Ginoo. So meaning, kung lantaw naton, ining gistit sa 1 Thessalonians chapter 5 sa verse 9, as a source of light, kaya nga amo ning gahatag og kahayag, amo ning nagahatag og iwag sa kabuhi na. Meaning, kung lantaw naton, ang pulong sa Dios, light stand about us. Masiling naton illuminations or the word enlightenment. Amen.
Anong word nga enlightenment? Meaning, nahayagan ka. Imo nasabtan ang kabutang tungod kay may ara iwag nga amo ang nagplastar nga ang isa ka ngit-ngit nga butang naklaro nimo tungod kay may suga. Amo ng word nga illumination or talking about enlightenment. Kag amo ning naglambot sa ato. Nga naghambal si Pablo sa 1 Thessalonians 5:19, ayaw pagpalunga ang suga sa Espiritu Santo because this Holy Spirit, it gives enlightenment. Anong gihambal sa aton nga gitawag gitun-an, sa aton nga note, sa aton nga gitawag family prayer group? Walay nasayod sa hunahuna sa Dios gawas sa iyang kaugalingong espiritu, walay nasayod sa hunahuna sa tao gawas sa kaugalingon niyang espiritu, kag ang Espiritu Santo makigiusa sa aton espiritu. So nagpasabot ang Espiritu Santo amo ang maghatag og kahayagan, kahibalo sa aton mga wala na sabtan sa sini nga kalibutan. Meaning, may Espiritu Santo nga nagpahayag sa aton. Amo nang gihambal dito sa 2 Corinthians in chapter 4 sa verse 6, nagahambal siya, siling padiri, for God said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give us the light of the knowledge of God's glory. Meaning, kung ini nga kahayag, ara sa kasing-kasing nimo. Amo bito na nga ang topic na ton, of not the flame burning in serving God, from the altars of your heart. Meaning, ini nga kasing-kasing kinahanglan pirmi ni magsiga. Agod nga ining siga sa sulod sa kasing-kasing, amo ni ang maghatag sa aton sing duga nga kahibalo diha sa pag-alagad sa Dios. Alin ko sa tigom gabi, abtan nakon si Romeo amo ang nag-share, abi gani nakon ko may gikasab-an. Iling ko, sinong gikasaban? Nya wala nag-lecture si Romeo. Kumo ba? Akon abtan ang ihambal nga kon ang imo nga gitawag pagpuasa, pag-alagad sa Dios. Minus ang imo kahibalo, pagkilala sa Ginoo. Nood, ako na mati ko. Kinanglan imo gyud kilalahon ang Dios. Amen? Ang Dios gi mo gisimba kag ang Dios gi mo gialigaran. Amo nang ako nagto initanan lihok ni sa Espiritu Santo mintras nga hindi mahayagan ang imong hunahuna. As talking about by means of light. Ilang taon na to ang Ephesians sa kapitulo 4, versikulo 17 pakadto sa 20. Amo ning ebidensya sa mga tao nga iya kabuhi, way pa naglambot ang kahayag sa Espiritu Santo sa kabuhi niya. Usa sa ngalan sa Ginoo awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo. Kansang mga hunahuna walay hinungdan. Kita ang ingon walay hinungdan. Meaning hunahuna nga walay klaro, hunahuna nga walay pulos. Verse 18. Og kansang kaisipan anaa sa kangit-ngit. Amen. Ano ni nga mga tao nga ang ilang hunahuna ara sa kangit-ngit? Mga tao nga wala gidanagan sa kahayag sa Dios. Mga tao nga walay siga sa sulod sa kasing-kasing. Mga tao nga ang kabuhi nagpuyo sa kangit-ngit. Anong hambal ni Kristo Jesus? Anong hambal ni Apostol Pablo sa sining nga verse? Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo ni ini ngud kay wala man sila mamati. Ang verse 19. Nawad-an na sila kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo, ug nagbuwat sa tanang kalawayan. Sabi mo lang sa pagkatinuod, ang tao nga nahayagan sa Dios, masabta na niya kundiin padulong ang bisyo niya. Pero lang tawa ng mga tao nga way nagdawat o kahibaluhalin sa Dios. Tubagon ka pa, hindi man imo gasto. Ayaw ko pagbuti. Lantawa lang bala ko magpalit kag sigarilyo. Lantawa bala ang gitawag kaha sa sigarilyo. Ina mga nangapuroy diha.
Nakasilinggi ko, amo gining ebidensya sa tao nga ngit-ngit gyud ang hunahuna. Kaklaro sang picture, pero way nakita ang picture. Oo. Amo ning mga tao nga nakasilinggi ko, lantawa lang, anong dangatan sa sini nga mga tao nga way hunong ang bisyo sa kabuhi. Kung nakasabot pa ni sila, kahibalo ka, anong dungkaanan sini? Tapusan sini ang mapirwisyo, abi mo lang sino, ang pamilya gyapon. Oh. Radyan, na-bless ko sa testimony niya. Dito ko nun na-change ang iya huna-huna sa diha. Nagi-atake na siya tungod sa bisyo niya. Iyagi ko nun namatan sa iya duwa ka mata. Na ang naglayong sa duyan, kay layo man ang ila, padung sa ospital. Iyagi ko nun namatan nga ang naglayong sa duyan, kay dadon na sa ospital, ang iya iloy kag ang iyang amay. Mo ang naglayong sa duyan. Way gi kuno siya kakita nga may barkada nga naglayong. Oh. Way gi kuno siya kita ang iya gipainom kag gipakaon way dito. Pero sa pagkabati kuno nga naayo na siya, gikadto sa dayon, inom naman ta. Ya kung kahibalo kasi nasigihon pa na nimo. Ang mga maalamon nga mga tao nga gigihaan sa Espiritu Santo, kahibalo na sa siyang tungkanan. Nag-istorya sa aton igsoon dito sa muhon, ngayon ang silingan kuno nila. Karon nagbatyag na sa atay, cirrhosis of the liver na, kay nga grabe kuno magpanghambog kung mag-inom na, usahay magmaoy pa. Pirti kadamo barkada, pero iling pa sa mga utod naton sa muhon, bisan usa kuno kabuok nga silingan niya, nga upod purong permi niya sa inom, way gid mi nagli-li dito kuno ka naging kamusta ka pre. Way gid mi nagli-li dito ka nagsiling, pre, unsa may matabang nako. Amo nang aton tun-an sa kabuhi, hindi ni makatabang nga mga tao. O, bisan ka mo nga mga batanon, hindi barkada ang makatabang. Ibutang gina sa inyo una-una, sumya, ini magsulod-sulod ka mo sa prat. Katapusan sinakon, makorner ka, pabayaan ka, eh. Salbaron ko niya akong kabuhi, bahala ka diya. Amuning mga tao nga wala nahayagan sa Espiritu Santo. Pero siling pa sa 20, apan dili kini mao ang inyong nakatunan kang Kristo. Ang Kristohanon, ang learning niya is different sa learning sa sini nga kalibutan. Nga may Espiritu Santo nga nagatudlo sa iya. This is talking about us enlightenment. Second, yes, as talking about as fire, this fire burning may have been regarded as emblematic of intense heat of love. Unang sulti na kon, ang wali na kon sa nagligad kon, mabugnaw na gani ang gugma nimo sa Ginoo, way nalami ang pagsimba para sa imo. Amen? It is the intense heat of love, faith, giving. Amo na nga dito sa Old Testament, mintras gasiga pa ang templo kinanglan, ang mga gitawag tribo sa Israel, magmainiton po sila sa paghatag sa lana nila. Kag amo nang importante sa Kristohanon, ang pagkamainiton dira sa sulod siya kasing-kasing. Ikapa ang inyong tapad kun init. It is the intense heat of love, fight, giving, obedience, devotions. Amo ning gisgutan naton sa aton prayer meeting sang Friday. Amen. Ang aton family worship, hindi ginaton pagkalipatan. Painito na to ni. Then, lantawa tong gisulti ni John Ray sa iyang testimony, dito sa hospital, ang mag-utod, nagtinigbasay lang. Amuni ang posibilidad sa pamilya, madala diya sa pag-alagad sa Diyos. Kinanglan ang kainit sa sulod sa kasing-kasing, maningkamot ang hindi ni mapalong.
Amo ni ang teksto naton. Mabito na nga sulti na kon syado kanubo nga verse, pero syado kalapad ang iyang nga gitawag scope sini. Naghisgot kini sa kinatibuk-an naton nga kabuhi. Naghisgot kini sa kainiton sa imo pagpangamoy. Ang aton pangamuyo kung kaisa, way na nagainit, nanginit na lang ang piyo. Waay na kainiton ang prayer. Sa mga simbahan, iimbitar ko one time sa usa ka pastor, nga amigo naton, sa ila prayer meeting, nakatambong ko. Kamay lang ang nagtambong. Kay nga man, kalabanan sa syudad ng mga simbahan, ang simbahan sa syudad, damo lang kung Domingo, pero prayer meeting, grabe kamingaw. Pili ka diha. Bisan Domingo ara, may kape, may Milo, ara datanan. May puto, samtang nga gapamati ka, gawas ka lang dito ka, magtimpla ka, balik ka na po dito. Nakasiling ko, ganahan ka pa mamati isina. Kasiling ko, kung dito ni si Kabak gibutang, hindi ni maabtan o kon. Dito ni sa Kabak gibutang. Mga tao dito sa Kabak, way luas. Dito sa ila daw, di manimpla. Di manimpla. Kasiling ko, kung dito ni sa Kabak, bugto ni. Pero, hindi niya mo. Ang Biblia nagambal, this is the intense heat of love, faith, giving, obedience, devotions, prayer, worship, ministry gifts, and calling. Itang tanan may ara asa nga gihatag ang Diyos sa aton. Amo gani na nga akon gigihambalan ang Martos, ang inyong special number ayaw pagkalipati. Kaya nga may mga grupo diri nga ga ila fasting, why nako kakita nga may grupo nga naga-special number? Why na? Nagakalipat. Kapila na naton dirigi isgutan nga panahon sa inyong puasa ang inyong special number nga grupo hindi ninyo pagkalipati. Lantaw lang gasa ni nini. Makwartahan. Ana. Kay kun imo makita lantaw nimo pag-ayo si nini nakasiling ko daw panahon pa ni sa waling-waling sa Cadiz. Ang kalabanan ng atawa, ini mga lalaki nga nagupod sa sipir. Basta waling-waling na gani, suwito ni sila. Suwito ni sila. May mga gasang matagusa sa aton. Sabi nyo lang ako, nalipay ko sa gihambal ni Romeo because that is a gift. Amo ni karon ang nagakapatay sa aton. Kita, may mga gasa nga gihatag ang Dios sa aton. Let's say, church, ang iban sa aton ara sa driving, ara sa gitawag sa family, ara sa gitawag sa grupo. Amo bitaw na nga may mga leader ang matagusa. So you must be functions. Ayaw pagpalunga ang gasa nga ara sa imo. Amen? Kalayo na, once nga mapalong na, ikaw pud mismo, madula ang motivasyon sa imo kabuhi. Amen? Hindi ka naganahan, hindi ka nalayhan. May mga ari diri sa aton nga may mga gift sa pagkanta. Mabito na nga sa aton family devotional, sa aton family prayer group, diha naton ma-identify ang gift niya, di ba? Yes. Aton maplastar ang aton kaugalingon. Muna nga bahala na. Sa aton grupo, may mga gitawag pamilya nga amo magkanta kung siyang matuunan dito. Yes, bahala na. Bisan ang nagkanta pasingad to sa bantayan, ang nag-back up pasingari sa lawis. Basta ang importante kay gamit. Makita na gani ninyo nga ang naggitara, nagsampok na ang kilay, inaway na nagkadimao. Ang tawa lang si Paul. Iya gihambalan si Timothy. Ilang pa ni Paul, kulang tao na tundere. Sa 2 Timothy, sa chapter 1 in verse 6.
sa Amplified Versions. That is why I would remind you to stir up. Itang tanan mo ingon, stir up. Rekindle the embers of, fan the flame of, and keep burning. The gracious gift of God, the inner fire that is in you by means of laying of my hands with those of the elders at your ordinations. Dito sa Cebuano, kung inyo ni basahon, inumdumi siling pa dito ni Pablo kang Timoteo. Ang gasa nga naa kanimo. Ang gigamit dire sa Amplified, yes of course, ining word nga rekindle. Amen. According pa sa sining nga phrases sa notes naton, Apostle Paul urged Timothy to rekindle the gifts of God in his ministry. Kay damo sa aton nga mga ministry naton patay na. Damo karon mga pastor nga gusto magpulis. Damo pod karon pulis nga gusto magpastor. Damo karon mga pastor nga gusto magpolitisyan. Damo mga politisyan nga gusto magpastor. Damo pod mga pastor nga gusto na magnegosyante, damo mga negosyante nga gusto pod magpastor. Amo nang dagan karon sa kalibutan nga may napalong na sa sulod. This is what our calling and ministry gifts. Abi mo lang sa pagkatinuod, antawa lang balakon ang imo gifts ara diha. Yes, parehas sa ilan ni Blas kag dinunong, parehas sa inyo, nga kung magbarog na kamo diri sa pulpito, may kalipay kamong hindi ma-express. Nga, iyan na sa Diyos mo. Labi na kung mag-share ka sa pulong sa Diyos, sa imo ginikanan, sa imo gitawag mga parente, may kalipay nga hindi ma-express sa sulod sa imong kasing-kasing. Amo nang nagakapatay sa aton. Kag ang aton karon nga gitawag mensahe nga gitun-an as motivations and encouragement and reminders aton tanan nga ikaw mapuslan sang Dios. Tinganay mo katapad, puslan ka sa Dios. Amen? Katawa lang, ang word nga rekindle literally refers to stalking. Ang word nga stalking, kung magdabo ka sa kahoy, mangita ka o paamak or something na imo idangilag. Si Arman pa, bisan amo lang kuno to si Sani, pero madangilag pa. So meaning, bisan ing anak ka lang, may gamit ka gihapon. Amo ng word nga stalking. Meaning, may idangilag ka, aron nga musiga ang kahoy. Or, kung ang imo nga gitawag instrumento, nagamit ka og mga gas, ang animog fuel, agod nga musiga. Amo ning word nga stalking. Stalking is smoldering fire so that it bursts into flame again. Kita, mangita tagpaagi, paano nga magsiga ang aton kasing-kasing. Amen. Ingon pa diri sa aton gitun-an, Paul did not mean that Timothy's faith was about to die out. Hindi ni buot amo ang ipasabot ni Paul kang Timothy. Naman, si Timothy, amo ning gisgutan namon gabi, I really bless sa sini nga gitawag batan-on. Naman, ang iyang pagtuo kung lang taon naton sa chapter 1 sa verse 5, na hinumdum ako siling pa ni Pablo sa imong matinug-anong pagtuo, sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida, o sa imong inahan nga si Eunice. Meaning, ang pagtuo ni Timoteo, wala nagsugod sa simbahan. Nakuha ninyo? Ang pagtuo niya, nag-start sa ila family tree. Amo nang gisulti na kun sa inyo, na ang inyo devotional i-precious ninyo. And kung gi-remove ni Paul si Eunice,
kag si Loida, si Timothy, makapabilin siya sa pagbarog kay nga aman ang kabuhi niya sold out na sa pagtuo nga gikan sa iyang apuhan kag sa iyang inahan. Pakpakan na to ng Diyos. Amo na nga kita nga mga ginikanan, hindi tatuod perpekto, pero ang pinaka-major nga butang amo gyud ang ibilin sa imong kaliwatan. Amen. Amo ang imo ibilin. Kay sa panahon nga nadula na si Loida kag si Eunice, si Timothy makabarog na siya, it is because ang iyang pagtuo big-o na kag sukad pa sa iyang mga apuhan. Pakpakan na to ng Diyos. Pag amo ni ang pinakanami sa cycle sa aton pamilya. Amen? Oh, let's say for example lang, sa ila ni Nini kag ni Nunong, nanaog sa ilang mga anak, kadayon hangtod na sa mga apo. Na pareha sa gitawag sa amon, may mga pipila diri sa aton nga ingana, pareha sa ila ni manang ninya. So kung ikaw ka nga apuhan, kag ikaw pod nga ginikanan, way ka may gihimo sa imong mga anak, posible amo ginapirmi ang akong gihambal kag bisan gisgutan gina ni Romeo. Kung ginikanan ka nga Kristohanon, kung ang imo mga anak hindi Kristohanon, grabe ang simba nimo diri panahon sa imong kamatayon, pangadjian ka sa mga bata nimo nga way na convert. Kung mamatay ka nga mga bata nimo way na convert, kag way nakabarog sa insakto nga pagtuo, mamatay ka nga madyungan. Amo nang dahagan karon sa panahon. Mamatay ka nga barahan ka. Oh. Imbis nga serbisan ang imo patay nga lawas, ipistahan sa mga sugarul kag mga palakubog. Imbis nga maglalaw ng mga tao, moingon, ay, salamat kay may patay. Amo nang gipangita sa mga tao nga mga sugarul. Amo nang aton bagay imata sa aton kabuhi. So ang buti pasabot diri ni Paul, dili tungod kay nagluya ang pagtuo ni Timothy, but it is a reminders nga gihatag ni Paul dito sa kang Timothy. Kung lantaw na ton, balik ang notes na ton, Paul did not mean that Timothy's fight was about to die out. Rather, Paul was urging Timothy to let ever burning embers of his faith reignite his ministry gifts. Amen. Agod nga ang iya ministry gifts magakalayo. Amo nang ang gigamit diri kung lantaw na ton sa sining nga passage sa notes na ton. Ang gigamit sa King James versions is stir up. Ano ning word nga stir up? To shake, uyugon. Meaning, amo ning kabuhi na ton kung mabatyagan gani na ton nga daw nagluya ka, pangitag paagi nga paano ka mabuhi pagliwat. Ang gigamit dito sa ASB nga versions gitawag fan into flames. It is like a forging metals. Kung mukadto ka mo dito kang mata, nga nagapabaga sa siyang sundang, nga shadow kang ngilngig ang baga, tungod kay may ara hangin nga nagagwa. Musamot ang kalayo, tungod kay may ara hangin nga nagahuyop. Pag mao kining state diri sa passage, meaning is to keep the fire alive. Mangita kag paagi nga paano nga magbaga kanunay ang imong kasing-kasing. Amo nang ang pulong sa Dios kung lantaw na ton sa sining nga gitawag passage, ang Good News Bible naghambal. For these reasons, I remind you to keep alive the gift that God gave you when I laid my hands on you. Itang tanan mo ingon, akon gamiton ang akon gasa. Painita. Mabito na nga sa aton ministry. Sa hapon, adto ta sa lawis, adto ta sa tamiaw, adto ta sa gitawag sa muhon. Diri na ni naton mahimo ang ministry gifts nga gihatag sa aton sa Dios. Amo na nga mga muyo ta sa Dios that in every extension naton
may Bible study ta. May capability, may gasa ang matag-usa ka nato sa paghandol sa tao. Kaya nga man, different ang pagwali sa pulpit, different pod ang pag-Bible study. Different pod ang paghandol sa discipleship, different pod ang counseling. Kinahanglan ang kabuhi sa Kristohanon, iya kini ma-experiensyahan sa iya kabuhi. Because this is the ministry gifts. Sa kabuhi na akon gyud na prove why ko gift sa mass evangelism. Why ko gift? Pero kung maglingkuranay lang kami nga duwa, bisan magistoryahay pa kami buntagay, amo na ang gasa nakon. Kitang tanan may mga ministry gifts nga gihatag ang Dios aton. Kag amo na pirmi ang ifuel naton. Kasi for example lang, ang aton mga worship leaders sa matag grupo naton. That is what your ministry gifts, di ba? O bitaw nang sulti nakon, paningkamot kamo nga may ara kamo kopya. Paningkamot kamo nga ma-memorize ninyo ang inyong itawag kanta. Hindi ta magsugot na ang aton mga kanta magpabilin lang gihapon sa sining alawiton kapag sidlak sa adlaw. Kung mataymingan nga gabi sa pagtunod sa adlaw. Ulang gihapon. Ba? So according sa sining nga verse kung lang taon na ton, aton the initiative for keeping the fires burning of the soul's is upon the striving of the believers. Arigid sa aton. Singa na imo tapad na agyod sa imo, brad. Kinahanglan mo kooperar ka sa Espiritu Santo. The word therefore nga gigamit ni Paul connects Paul admonitions about Timothy's ministry gifts. Dito sa chapter 4 verse 14, kamita ang espiritu ng gasa nga nadawat mo sa diyang nanulti ang mga propita. Amen? So kung lang taon na ton, sa sini nga gitawag verse, this is what our ministry gives. Romans chapter 12 verse 4 to 8, siling padre. Kaghang ang mga bahin ang aton lawas, o ang matagbahin ni ini may kaugalingong buluhaton. Kitang tanan mo ingon, kaugalingong buluhaton. Matag-usa sa aton may kaugalingon nga buluhaton. That is a gift. That is a ministry gifts. Amen. Kag aton initiative ang himuon naton paano ma-develop naton ang ministry gifts nga gihatag sa aton sa Ginoo. Amen. Mabitaw na nga I really appreciate to the Lord tungod kay since nga ni back out ang kabak dito sa muhon. Nakita na kon ang amat-amat nila nga pagtikang. Karon ang worship leader dito si Inday na. Dayon si Brad Julie. So si Jai. So nakita na kon nga ang ila kabuhi naningkamot sila nga magamit sila. Naningkamot sila nga magamit. Kag naningkamot sila paano maka-join sa puasa. Because that is the initiative of Christianity. Kinanglan hindi mapalong ang kalayo. Kaysa pag-uyat naton sa muhon, nakasilinggi ko, karon pa ko ka-encounter sa sini nga mga tao, mutando pero di mo buto. Na. Mutando pero di mo buto. Karon pa ko ka-encounter. Akon gipamalandungan, this is a challenge ni sa akon kabuhi. Challenge ni sa akong kabuhi. Nakasiling ko, this is another dimensions of the ministry. Kaya ang ginupat papaagion kag niya sa nagkalain-lain nga klase sa ministry. This is the another dimensions of ministry. Lantawa, sa gilingkuran sila. Gilingkuran, kay ang Sunday worship, amutong gihambal na kon sa usa sa pastor dire. Ang Sunday worship that give us maturity. Ang makapahamtong sa mga membro ara gyud sa discipleship. Sa gilingkuran, sila mismo naabli ang salabutan.
Kag amo ning gipangita sa aton sa Dios, kitang tanan may kaugalingon nga buluhaton. Amen? Himuon na to ni, may mga gasa ta. May ari diri sa aton nga naghilom-lim lang, pero may gasa na sa gitawag sa pag-share, sa pag-evangelize. Ayaw pagpalunga. Just continue. Amen? Siling pa diri sa verse 5, kita usab bisan salaman kalawas nga nahiusa diha kang Kristo og nalambigit kita sa usa-usa ingon nga nagkalinlaing bahin sa usa ka lawas. Usa angay naton gamiton ang aton nagkalaing-laing katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga aniya kanato. Verse 7, kung may katakos kita sa pag-alagad, kinanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. Kung may katakos kita sa pagdasig sa uban, buhaton na to kini. Ang muhatag, maghatag nga madagayaon gayod. Ang mangulo kinanglan magpugi, ang maghimog mga buhat sa kaluoy kinanglan magbuhat nga malipayon. Amuning mga ministry gifts nga gihatag sa aton sa Ginoo. Meaning, isa lang ang gihambal diri sa Dios. Kinanglan himuon naton kini nga may kalipay sa sulod sa aton kasing-kasing. Pakpakan naton ang Ginoo. Amo na nga, let us grab this opportunity. Ini mga extension naton, himuon naton nga may kalipay. Kagdayon, ano nga ba sa Biblia? Magkugi kita sa pag-alagad sa Diyos. Amen. Magkugi kita. Hindi ta magtinapol sa pag-alagad sa Ginoo. Kung may mga higayon kag panahon, gamito naton ang gasa nga gihatag sa aton sa Dios. Kung may mga tao nga angayan nga Bible studyhan naton. Ang tawang gihimo ni Bradlito, gi-Bible studyhan ang mga wanis. Imo makita, nagkasiling ko, where is others? And amo ning himuon naton. Bubito na nga ang prayer nakon. Way pagid ni gitubag sa Dios. Kag siguro way gid ang grupo na nga muyo sini. Usa gid sa lunging nakon nga ang kasi grupo may Bible study nga gihandulan. Amo gining lunging nakon. Hindi ninyo ma-impart ang inyong kahibalo. Hindi ninyo ma-excite ang inyong kabuhi kung way kamo ministry. Dali kamo magluya kung way kamo ministry. Tinuda. Nanto abla inyo tapadling daan pag maluyahon ang itsura. Dali kamo maluya. Lain kung may giunyatan kamo ng ministry. Painita kini. Pakpakan na to ng Ginoo. Anong hambal diri ni Peter? Ingon nga maayong piniyalan sa nagkalain-lain nga gasa sa Dios. Kinanglan gamiton sa tagsa-tagsa ang talagsaong gasa nga iyang nadawat gikan sa Dios alang sa kaayuan sa uban. Verse 11, ang magwali kinanglan nga magwali sa pulong sa Dios. Ang nag-alagad kinanglan nga mag-alagad sumala sa kusog nga gihatag kaniya sa Dios. Aron nga sa tanang butang daygon ang Dios pinagi kang Hesukristo kay yaman ang tanang dungog ug gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Nagpasabot nga ini nga gitawag ministry gifts. Amo ning gistit dito ni Paul sa kang Timothy. Just stir up the gifts within you. Mga kaigsuunan, aton pirmi painiton ang aton kasing-kasing. Agud nga ang aton kabuhi, padayon ta nga gamiton sa Diyos. Simple lang ang imong ministry, pero nakahatag na kahimayaan sa Ginoo. Amen. Simple lang. Bisan ikaw ang nagasilig sa simbahan, simple lang, pero nakahatag na kahimayaan sa Diyos. That is a ministry gifts. Pakpakan na to ng Ginoo. So mga kaigsunan, according pa sa notes naton, as believers, we must know that the Holy Spirit is represented as Holy Father. So as Christians, we must know that we have a Holy Spirit. Singa na imo katapad, may balaan ng Espiritu Santo ka na. And may ara ka na, balaan ng Espiritu Santo. We must know that we have a Holy Spirit not only to grieve, baliko naton ang Espiritu Santo nagasubo kung kaisa sa kabuhi naton, but yes, also to quench. Hindi lang kay masubo usahay ang Espiritu Santo, kundi
nagakapalong ang kalayo sang Espiritu sa sulod sa aton kasing-kasing. We have a Holy Spirit not only to grieve, but to quench also. So kinanglan, let us strive. Unang ang pulong sa Dios kung lang taon na ton, ang 1 Thessalonians chapter 5 sa verse 19, this verse is a word of command. Quench not the Spirit means put not out the heavenly fire, which is the real heart of your life. And without it, surely spiritual death will follow. Kung maugdaw na ang siga sa kasing-kasing, ang kainiton sa pag-alagad, yes, spiritual death will follow. Ayaw pagtuguti na ang imo espirituhanon nga kabuhi magkaluya, hangtod nga mamatay ka. Painita ang imo singkasing sa pag-alagad sa Dios. Singa na ang imo nga kasing-kasing, magmakugihon ko sa pag-alagad sa Ginoo. Paka na to. Yes, ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 19. The natures and the objectives of this heavenly fire. Why is it that the command of Paul ayaw pagpalunga ang kalayo sa Espiritu? Makita na ton diri the natures and the objectives. Kay ini nga gitawag langit nun nga kalayo. Hindi ni kay kalayo nga iya sang kaaway. Amen? One time, ang si Kristo Jesus gidakop na. Kihisgutan ni cleanse sang Friday, pero why niyang talupang doon. Yes, ang Biblia nagambal, si Pedro, dito na siya naglingkod sa mga tao nga naghaling og kalayo, kay gusto magpainit-init. So si Pedro, nga gilimod niya ang Diyos, tungod kay dito na siya nagpainit sa kaaway. Amen? Hindi na kay ang Diyos ang nagpainit sa iya, kundi ang siga na siyang kaaway, amo nagpainit sa iya. Tay, ang Kristohanon na nagpainit sa iya, ang red horse. Amen? Diba? Tay, ang nagpainit sa iya, ang mga butang nga walay kapuslanan nga iya pirmi ginalantaw. Amen? So ako this heavenly fire is a different. Kaya nga, may objectives na siya. Meaning, may ara ni siya lalambuton. And ang title sa Crown Place, the take off that never has landed. And ang departure nga way na nag-arrive. So this holy fire has an objectives. Amo nang ang Bible nagambal, ayaw pagpalunga. Nga, number 1, it quicken. Amen. Ang Roma, Kapitulo 8, versikulo 11, siling padre, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwelleth in you, yet raise up Christ Jesus from the dead, shall quicken also your mortal bodies. Amen. Pakpakan na ito ng Ginoo. Iya ginapainit ang aton tibuok nga pagkatao. Sa Hilonggo pa kon, sa Cebuano pa kon lang taon na ton, kon nagpuyo na sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios. Amen. Diin na ganang Espiritu sa Dios. Ara sa inyong kasing-kasing. Amo na nanghambal si Paul, ayaw pagpalunga ang siga sa Espiritu. Kung nagpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Hesus, siya nga nagabanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong madunot nga lawas. Amo nanghambal na kon, matingala ka diha sa pag-alagad sa Dios. Grabe ka pressure, ka busy, pero mabatyagan yun nimo ang puwersa nga pinasahi. Hindi na puwersa nimo. Ang puwersa na nga halin sa Espiritu Santo. Amen. Muhatag ni siya kainiton. Amen. Amo na nga ang Kristohanon nga nanginit sa pagsimba kapag alagad sa Dios. Panahon sa praise and worship, makita yun nimo ang response niya sa pagdaig. Musayaw na siya. Na
tungod kay ara siya sa kainit. Pero lang tawa kon bugnaw siya. Bisan ang iya pagkanta wa ay kinabuhi. Anong hambal dito sa Psalm 150? Ang tanan may gininhawa, dayga ang Diyos. Ang tanan nga may kinabuhi, dayga ang Diyos. Ang Espiritu Santo nagakuy kini sa aton. Sabi mo lang, ang hilanat. Sinong kaagi hilanat? Ang tao nga hilanaton, that is the evidence na ara siya sa healthiness. Why? Kung ang tao may mga infection sa iyang lawas, ang tanan niyang immune system, painito na nila, murag mag-unite na sila, nga mag-init sila, painito na nila, kay ang purpose na, agod mapatay ang mga kagaw. Pero ang kuyaw, kung magsigi na ang init, kay ina nga gitawag ka init, musaka na sa utok, amo ng tao, may mga posibilidad nga may typhoid siya, kag mahimo siya nga tipos. Amo nang yang itsura, dogi tipos. Nagpasabot, amo ning Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, kung ara ni sa imo kabuhi, painito niya ang imong lawas, ang imo kinatibukan, painito niya sa pag-alagad, aron nga walay tentasyon nga makagagat sa imo. Walay sala nga makapilit sa imo, kay nga ang imo kabuhi, nagmainiton ka di as pag-alagad sa Diyos. Anong word nga quicken? The word quicken, to make alive. To come to life, to revive, and to cause burn more intensely. Amo ni ang buhat sa Espiritu Santo, iya ka painiton sa pag-alagad. Amen. Ang aton pagsimba, ang aton pagtambong sa prayer group, ara ang excitement, ara ang kasadya, ara ang gitawag interest, kay nga lihok na sa Espiritu Santo nga ara sa kasing-kasing nimo. Pero kung gipugos ka, kung napilitan ka, kung hindi ka malipayon, nagpasabot na ang kalayo sa sulod nimo, base kapalungon. Amen. Ibayaw taton mga kamot, ikapa ang inyo walang adugan. Base kapalungon. Pakpakan na to ng Diyos. Si Pablo nagambal sa 2 Corinthians chapter 4. Kulang taon na ton dire, e baliko na ton karon ang Revelation sa chapter 4 verse 7. Apan kami nga nagbato ni ining espirituhanong bahandi, na isama sa mga kulon nga hinimo gikan sa lapok, aron sa pagpakita nga ang labing dakong gahom iya sa Dios ug dili ang amua. Participle. Gisakit kami, silimpan niya sa verse 8, gisakit kami sa tanang paagi. Apan wala gayud kami mapukan. Naglibog, apan wala gayud kawadig paglaom. Amen? Gilutos kami sa mga tao, apan wala gayud biyai sa Dios, ug bisan tuod idagmalan sa makadagan, wala kami mamatay. Sa tanang panahon, idala namo ang amon lawas, ang kamatayon ni Hesus, aron nga sa iyang kinabuhi usab, makita din ni sa among lawas. Ang verse 16, tungod ni ini, wala gayud kami kawadig kadasig. Ang tanan mo ingon, basahon na to ng verse 16. Amen. Okay. Aton kuno ilisan ang kahugo sa tambok. Dayon, balihon naton ang amon espiritu nagluya adlaw-adlaw. Amon ning problema. Ang imo na eksperyensyahan, mas labaw ang eksperyensya ni Paul. Sino diri sa inyong way problema, ibayaw inyo kamot?
Sino may problema? Sino diring way naglibog? Pero siling pa ni Pablo, wala kami nawadig paglaom. Wala kami natarog. Pero makita naton sa naong aton mga kauturan nga daw nawad-an sa paglaom. Anong diferensya? Ang kainiton sulod. Amen. Magabarog tatanan diya sa presensya sa Diyos. Let us continue sa sining aton pagtuon. I-series na to ni as almost 1 month. Kagabi nyo lang, si Christ, grabe ang mensahe niya sa Sardis Church. Ang taon na ton ang mensahe niya sa Sardis Church. Kagabay pa nga, hindi ni amo ang nakita ni Kristo Jesus mismo sa sining nga gitawag kabuntagon. Amo ning mensahe niya sa Sardis. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Sardis. Kini ang giingon sa nagupot sa 7 ka espiritu sa Dios o sa 7 ka bituon. Nasayod ako sa imong gibuhat ug nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi. Amen. Pero nung hambal ni Christ, bisan tuod, patay ka. Grabe ka sakit. Baliko na to na. Nasayod ako sa imong gibuhat. Nasayod usab ako nga gidungog ka nga buhi. Bisan tuod, patay ka. Amo ning mensahe ni Christ sa Sardis. Itawag ni a lifeless church. Meaning, itawag kini a lifeless believers. Ang walay kabuhi ng mga Kristohanon. Although they are alive in physical, pero sa sulod nila, nagkaanam, nagkapatay. Ang Diyos ang nakakita. Una nga kita, si Pablo nagambal, ayaw pagpalunga ang siga sa Espiritu. Kahibalo, si Paul, nga kon madula kini, because this is what the altars of serving the Lord. Kalayo ni sa imo kasing-kasing, kon mapatay na kini, surely death will follow. Si Kristo Jesus, grabe ang iya concern ang concern niya sang simbahan. Nagpasabot nga, palangga giniya ang mga taong ara sa simbahan. Tingga na ang imo kaugalingon, palangga ko sa Diyos. Kaya ako, parehas po ko sa inyo, ka-strive po ko. Muna nga, ang pagtuon, pag-motivate sa akong kaugalingon, kinahimo ko ni kay nga, kung mabugnaw ang imo kasing-kasing, ang number 1 nga madula, ang enjoyment yun sa pag-alag. Hindi ka na malipayon sa pagsimba. Kaglabaw sa tanan, ang gihimo nimo daw parehas na lang nga ritual kag routine sa kabuhi nimo. Ingambal ni Kristo. Although, way ta kahibalo nga mo ning gipaminsahe sa Dios. Ara ng kalaay, ara ng kakapoy, o makasiling na siya, may pa, balik na lang ko sa Katoliko. May pa sa unang akon kabuhi daw, malipayon pa ko. Inga na. May man sa una, kay daway ko problema. Way ka lang kahibalo. Itandi mo kabuhi si mong silingan. Damo na minaghikog tungod sa problema. Mga tao nga way sa Dios atong gisgutan ginanibens katong babae inahan ngayang gisunog ang iyang mga anak agupod yang kaugalingon.
Ebidensya to sa tao nga way Diyos. Demonyo na yan. Imo sunugon imo mga bata. Iyan as demonyo nga kalihukan. Nga na-depress siya, way Diyos. Amo ning problema kung mag-atake. Masilpiti ka. Kaya daw para siya, gipasagdan na sa siyang bana. Pero that is buhatos ang demonyo. Laliman ka mga bata ni mo nga gagmay, imo dabukan, giapil ni mo imong kaugalingon. May pa lang siya, iya lang gisulbad, iya lang gilawas tong mga bata niya. Muna magsiling kausahay, daw may pa man sa una sa aratas kalibutan, no? Daw katawhay man. Way ka lang kay balulan tawan ng iban. Ang iban gani, naglakat na sa karsada, daw way na gani utok. Iyan na. Meaning, pagkanindot sa mga tao nga nag-alagad sa Diyos. Kita, aton yun sabtan. Amo nang gihambal na kon, may seasons ang tanan butang. Sa aton pag-alagad, kag sa aton pagpangabuhi. May season yun. Bisan sa mag-asawa, may season sa inyo nga duha, do ka-sweet ninyo. Diba? Oh. Bisan ara sa damo tao ga sinabakay. Ingana, diba? Ga sinabakay. Ingana, gainitikay. Oh, gainitikay subong sina. Bisan ara sa damo tao gagahalukay. Ingana. Ingana. Diba? Pero, may ara pod season nga perti na kamo kalagyo. Daw ilaga na kamo kag iring. Nga na. Kinanglan sabto na to na. Amen. Sabto na to na. May mga seasons pod sa pangabuhi nga daw maayo ang plastar sa inyo pangabuhi. Ang inyo lamisa daw puno pirmi. Di ba? Oh, pirmi ka lang gahikap sa imo tiyan. Di ba? Pagbusog, dayon dito lingkod, dayon itungtong ang mga tiil, kag dayon pagawa sa TV. Daw katawhay nga kabuhi. Oh. Pero may panahon yun nga bisan hormigas wala. Oh, inyo na lang na sabton, idiomatic na. Kay basta damo pagkaon, damo hormigas na. Oh, pero may panahon nga bisan langaw, wala, hormigas, wala. Mo makita, daw wala. Inigawas ni mo, makita gini mo pirming ang imong iring, mangampuay na. Yan, puay ng iring. Yan. Why? May mga seasons nga subong sina. Di ba? Wanang sulti na kon. Kinahanglan mahibalo ka sini. Ayaw pag-upod sa imo balatyagon. Hindi pagpaapikto kay ang importante ang sa sulod. Ang importante sa sulod. Karon kon paapikto ka. Oh, papatay-patay ka. Ingana, papatay-patay ka. Di ba? Ingana. Nga, amo malan nga simana nga daw nakulangan ka mo, dahil paluya-luya dahil ka. Ana. Mataymingan pagid nga may problema, masinggit ka, Lord, nga nung ako pa. Ingana. Pero kung makadawat ka mo 20,000, wagi ko kabatid, Lord, nga nung ako pa nakadawat 20,000. Ingana. Di ba? Dagan dito ginumin ang inanglan nga nung wala man sa ilang 20,000. Diba? So may seasons. Hindi mayo. Ang gihambal diri ni Kristo Jesus, ang spiritual na ton. Siguruhon na to ni. Kay tuod, basi mayo la ang barog nimo pero sa sulod patay na. Ang ginalantaw ra ba sa aton sa Ginoo hindi ang gawas. Anong ambal sang Ginoo dito sa kang Samuel?
Kamo galantaw sa gawas, pero ako galantaw sa sulod. Di, ang lantaw diri sa Ginoo, lantaw lang, gidungog ka nga buhi. Meaning, sa palibot, maayo ang report. Amen? Pero sa Dios, lahi man. Ang sa Ginoo, patay naman. Ingana. Sa gawas, himsog ka, pero sa sulod, St. Peter ka na. Di ba? Amo ning nakasilinggi ko, grabe ang Ginoo, ang concern niya arigid sa aton. Palangga kagid sa Dios. Amen. Palangga kagid. Amo nang hambal ni Paul nga hindi pagpalunga ang siga kay kuyaw ni kundi ka mag-strive. Kado ni. Oh, lantaw bala kun maluya ka na, abi mo lang kung may iba na nga masiling ka, way ka na kalipay, may iban ka na nga gikalipayan. Oh. Kung di ka na malipay si mo asawa, may iban ka na nga babae nga gikalipayan. Amo malang na. Nga na, di ba? Amo malang na. Siling ka, day, sang una, di ko katulog kung di ka makita. Pero karon day, dali naman ko matulugan nga makita ka. Amo na ng problema diya. Ano nga ambal dayon sa Ginoo sa verse 2? Siling dayon niya, busa pagmata. Liguna ang anaa pa kanimo, nga hapit na mamatay. Grabing Ginoo, kahibalugid siya, nga hapit na mamatay, kay nakita ang imong nahimo, dili pahingpit sa tubangan sa akong Diyos. Amo po ning nakaayo sa Ginoo, kay nga, mintras nga wala pa nahingpit ang imong kabuhi, ang extension sa favor, ihatag ya po niya. Meaning, hangtod karon buhi ka pa. Kay kung nataymingan nga ara ka na sa kamatayon sa spiritual, kag dayon mamatay ka, delikado. Grabe ang Ginoo, gihatagan kaniya og extension sa favor nga bisan ang imo spiritual ara na sa kamatayon, pero siling pa sa Ginoo hindi pa hingpit, gihatagan ko pa extension ang imo kabuhi aron nga makabalik ka sa akon. Amo ning Ginoo, ang Ginoo sa ikatatlo, amo na ning himuo niya, may ara na gitawag, masiling naton circumstantial guidance para nga makamata ka. Ang verse 3 anong hambal diri? Busa hinumdumi katong pagtulunan nga gitudlo kanimo nga imong nadunggan. Tumana kini og hinulsuli ang imong mga sala, kun dili ka magmata, muanha ako kanimo sama sa usa ka kawatan. Meaning ang Dios may circumstantial guidance na siya. Lantawa lang. Gamito na kun balik ang kabuhi ni Brad Maing. Kung way naglambot ang circumstantial guidance siya kabuhi. Kung napatay diretso si Brad Maing. Pirting Ginoo, grabing pabor niya. Amo na nga ang Ginoo, ginapukaw kaniya paagi sa mga balatian, sa mga unexpected nga disgrasya, ginapukaw kaniya sa mga gitawag masiling kinawala, mga sirkumstansya kag problema, aron nga may mabuhi balik sa imo. Amen? Nalantawas, Brad Maing, ang unod si Abag, Bible na. Ay, Bible, ginakabilay, Bible na unod. Sa una, sigarilyo. Inga na. Di ba? Aamo na iya sa Ginoo, may circumstantial guidance. Oh. Pakpakan na to ng Ginoo. Muna nga kita. Kundi ka magmata, kundi ka mag-learn, pertira ba ng circumstantial guidance? Oh. Makapaliso gyud sa imo nga gitawag atensyon kag balatyagon. Inang di ka madala sa wali, ang circumstantial guidance bugat ni. Pero paagi ni sa Dios agod nga inigbalik niya
makaplagan ka nga hingpit. Amen. So, hindi pagwad-a ang gamay na lang nga siga nga ara sa imo. Pakalayuha kini. Amen. Kung mahimo pa kadto ka sa usa ka dapit nga ikaw lang kagdayon syagit pag-ayo sa Ginoo. Ikaw lang. Ayaw lang pagsyagit, away. Isyagit tawga ang Ginoo. Labi na kung ara ka mo sa kabaybayunan nga way tao, mo makita ipatuaw ang imong tingog sa Ginoo. Inga na, ipatuaw nga may Dios nga nakakita. Delikado ni kung paduong na sa kamatayon. Amo nang aton gihisgutan sa 1 Thessalonians 5:19, ayaw pagpalunga ang kalayo sa espiritu. Damo pa tami matun-an diri nga syado katahom ni nga mensahe nga giambal ni Paul sa verse 19. Although this is a short verse, pero syado kalapad sa iya nga gitawag scope sa sini nga pagtuon. Amo ni ang kainiton sa pagsimba, kainiton sa pag-alagad, kag kainiton naton sa aton family devotional. Kag baliko nakon sa mga wala nakatambong sang Friday, gabay pa, painita ang inyong devotional. Painita. Hindi gyud paghimua nga ang imo kabuhi hindi mangin-exhibit sa imong pamilya. Painita. May pipila diri sa aton nga way nagihatagan balyo ang family devotional. Ako baliko nakon sa bago pa ko na-convert, may lugar nga ako napuy-an nga nakasilinggi ko, langit naman siguro ni. Ini nga balay, kaagahon, gakanta na, gakuskus na sa gitara, ang katapad po, gakuskus na sa gitara, ang palibot, puros tanan nagdaig sa Ginoo. Nga, sa ito nga panahon, waay pakurinte, kag ang suga, kingki pa. Amo na nga mag-prayer meeting sa una, Petromax ang ginadala. Bulahan sa unang may Petromax. Bulahan sa una. Amo na nga may pastor nga nagsigi sa wali. Sa kadugay sa wali niya, kay prayer meeting man, na mauli ng iban, kay ang iban ngit-ngit man pagpauli. Hangtod nga may usa nga nabilin. Siling sa pastor, salamat brad, kay nagpailob ka. Nagpabilin siya. Siling sabi mo lang, pastor, kung hindi pala ni akong Petromax, gainap ako. Ang gipaabot na ko ng akong Petromax. Abi sa pastor ko, nablis siya. Ang gipaabot ng Petromax. Amo na nga usahay, inang ara ka na sa tunga-tunga sa wali, kay kapila ko siya nakaagit. Usahay, galit lang may magsakit. Bumbahi, bumbahi, bumbahi. Abi ganin akong anong bumbahan? Ang Petromax di ay bumbahan. Ang mga bagong tubo, di nakarelate sini, kaya di sila nakaabot. Abi ganin akong anong bumbahan? Ang Petromax di ay bumbahan. Bumbahan. Galit lang dahil mo out. Uy, sunog na ang gasa. Base po na sunog na ang gasa ninyo. Amen? Amo na nga simbahon na ito ng Diyos. Lord, nagapasalamat kami sa mga mensahe niyo. Amo ni Ikaw, Diyos, ginalift up sa tunga na mo. Hallelujah. Thank you, Jesus.